We are going to continue our series on The Bible Explains, part 238. Today we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming, part 17. And today we are going to talk about Daniel. Who is Daniel? But before we proceed, let's first commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. We commit to you this learning time, as we always do, and even as we always pray. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. As I have said, and I am going to say this again, we are going to talk about Daniel. Who is Daniel? Daniel was a young Jewish exile taken from Jerusalem to Babylon around 605 BC, chosen to serve in the royal court because of his wisdom and character. Daniel served under Nebuchadnezzar, Belshazzar of the Babylonian Empire, and under Darius and Cyrus of the Persian Empire, remaining faithful to God across changing kings and empires. Ito pong si Daniel ay naglingkod sa ilalim ng dalawang kaharian o imperyo, sa ilalim ng apat na mga hari. Nagpalit ang panahon, nagpalit ng kaharian, na natili ang kanyang karanasan sa biyaya ng Diyos. At dahil po dito, sama-sama nating tuklasin ang mayamang biyaya ng Diyos sa kwento ni Daniel na naitala sa pahina ng lumang tipan. Pero ang biyaya ng Diyos ay namamalagi sa lahat ng panahon. Daniel chapter 6, verse 28. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Allow me to share with you today 3 things that happen when grace prospers you from the story of Daniel. Number 1, grace finds you anywhere. Grace finds you anywhere. Daniel chapter 1 verse 3 following verses. Then the king ordered Aspenaz, chief of his court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Verse 4, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and the literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years. After that, they were to enter the king's service. Among these were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. You may not be familiar with the last 3 names, but these are the friends of Daniel. They are very well known in their Persian names, and maybe you will remember them: Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang binasa ko po sa inyo ay ang kanilang mga Hebreyong pangalan. Pero nung sila po'y naglingkod, pinalitan ang kanilang pangalan
Kaya sila po'y kilala sa tawag na Shadrach, Meshach, and Abednego. Ito po'y istorya ni Daniel, kasama rin ang kanyang mga kaibigan. Daniel did not arrive in Babylon by choice. As a young man, he was taken from his homeland, separated from his family, immersed in a foreign culture, and pressured to abandon his identity. Matatandaan niyo po, sila'y bihag nang salakayin po ng Babylonia ang Jerusalem sa utos ni Haring Nabucodonosor. Ang mga natirang buhay sa invasion o pagsalakay ay tinangay na bihag papunta sa Babylonia. Ito po ang kilala sa kasaysayan, the 70 years of Babylonian captivity. Pagkatapos po ng Babylonian Empire, ang sumunod po'y Persian Empire. At sila'y namalagi sa malayong lugar, malayo sa pamilya, malayo sa kanilang tinubuang lupa. Everything familiar was stripped away. His name, language, environment, and security. From a human perspective, Daniel's future looked interrupted and even ruined. Yet, the scripture quietly reveals a deeper truth. Though Daniel was displaced, grace was not absent. Can you say amen? Ang biyaya ng Diyos ay namamalagi saan mang lugar at sa lahat ng panahon. Babylon was not outside the reach of God. Exile did not cancel God's plan. It became the setting where grace would be displayed. Nang sila po'y tinangay na bihag papunta sa Babylonia, hindi po tumigil ang biyaya ng Diyos. Hindi ho nawala ang biyaya ng Diyos. Namalagi. In fact, doon po sa Babylonia, naranasan po nila ang kalinga, probisyon, grasya, biyaya ng Diyos na namamalagi sa kanila. Bakit naman? Dahil hindi po namimili ng lugar ang biyaya ng Diyos. Hindi namimili ng panahon. Sa lahat ng panahon, saan mang lugar, palaging mabisa at gumagana ang biyaya ng Diyos, palagi at mamamalagi, magpakailan-kailan paman. Your location does not limit God's favor. Grace can find you in unfamiliar, uncomfortable, and even unjust places. And practically, grace can find you anywhere. Wala pong lugar na hindi ka kayang abutin ng grasya. Walang lugar na hindi ka matatagpuan ng grasya ng ating Panginoon. Katulad sa storya ni Daniel, nasa Babylonia sila, hindi po sila pinabayaan ng biyaya ng Diyos. If grace would only work in ideal environments, it would not be grace at all. Daniel's story teaches us that grace is not geographical. It is not tied to comfort, familiarity, or fairness. Grace goes where you go because God goes with you. Can you say amen? Amen. Kahit saang tagpo, kahit kailang panahon, kahit sa mga lugar na hindi ka pamilyar o hindi ka komportable, at kuminsan aminin na natin ang katotohanan, kuminsan sa mga lugar na parang hindi patas, sa mga panong ramdam mo na mayroon pong mga hindi patas na pagtrato tulad ng sa kanila, sapagkat hindi po sila turista sa Babylonia, sila po'y mga bihag, sila po'y mga alipin, sila po'y mga katulong upang maglingkod sa kaharian ng palasyo ni Nabucodonosor. Daniel chapter 1 verse 9. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Again, look at the verse. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel.
ang opisyal ay nagpakita ng pabor at simpatya kay Daniel. Pero paano ito nangyari? Ang pabor ng Diyos. Ang Diyos ang kumilos. God had caused this to happen. Who caused this to happen? God. Hindi po pamumulitika. Hindi po estratehiya. Hindi po palakasan. Ito po ay pabor ng Diyos. Before Daniel proved anything, God moved first. Favor preceded faithfulness. Grace came before visible obedience. Daniel did not generate favor. Grace generated favor. Mga kapatid, bago pa nagpamalas ng katapatan, pagsunod, itong si Daniel, naranasan niya na ang pabor ng Diyos. Ang pabor na ipinakita ng opisyal sa kanya at sa kanya mga kasama ay hindi po tsamba. Hindi ho nagkataon lang. Binasa ko po sa inyo ang talata na nagsasabi, God had caused this to happen. Ang Diyos ay nasa likuran ng bawat pangyayari sa iyong buhay. Maring hindi mo po nararamdaman. Ang totoo, maring hindi mo nakikita, pero totoong totoo. Dahil ikaw kahit kailan anumang sandali ay hindi pinabayaan ng biyaya ng Diyos. This points us directly to the new covenant reality. Through Christ's finished work, grace has been fully and permanently secured in us. Hindi po natsambahan ang grasya ng Diyos. Ito po'y ibinigay sa atin, iginawad na sa atin sa pamagitan ni Kristo at ng kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ephesians chapter 1 verse 7, the Apostle Paul writes, in Him we have redemption through His blood according to the riches of His grace. Iginawad ng Diyos sa atin ang katubusan sa pamagitan ng pagtigis ng dugo, sa pamagitan ng tinapos na gawa, sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinamalas ang mayamang grasya sa atin dahil kay Kristo. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka papunta sa pagpapala. Ikaw ay namamalagi na sa pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. May pagkakatulad ang kwento ni Daniel at ni Joseph. Some time ago, diniscuss ko po sa inyo ang story ni Joseph. At kung familiar po kayo sa story ni Joseph, may pagkakatulad ang kanyang kwento kay Daniel. Like Daniel, Joseph was forcibly removed from his home and placed in a foreign land, not out of his own choosing. Biktima po siya ng pangyayari na pagkaisahan, na pagkasunduan ng magkakapatid na siya'y patayin. Nagbagong isip. Ang sabi ng panganay na kapatid na si Ruben, huwag nating dungisan ang ating kamay sa dugo ng sariling kapatid. Nagkasundo sila na ibenta itong si Jose sa mga negosyante papuntang Ehipto, and the rest is history. Itong si Joseph ay namalagi sa Ehipto, hindi sa pinili niya. Ito ay nangyari sa kanya dahil sa mga kabit-kabit na siphayo ng buhay. Ganon din si Daniel. Hindi niya po piniling manirahan sa Babylonia. Siya po'y tinangay na bihag papunta sa Babylonia. Pero parehas nilang naranasan ang grasya ng Diyos. Parehas nilang naranasan ang pagsama ng Diyos. Parehas nilang naranasan na iniangat sila ng biyaya ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos sa lugar na kung minsan iisipin nating mahirap o kaya naman ay parang imposible. Pero sa Diyos walang mahirap. Sa Diyos walang imposible. Praise God. Grace turned captivity into preparation and confinement into positioning. The pattern is consistent. Grace thrives where human logic says it should not. Kapag sinasabi po ng kaisipan, imposible,
Imposible! Imposible! Lalo kang matuwa sapagkat sa Diyos walang imposible. Amen! Pag nagbubulungan ng mga tao at sinasabi, hindi na mangyayari yan, hindi na makabounce back yan, hindi na gagaling yan, wala nang tsansa, wala nang pag-asa. Yun ang sinasabi ng mga tao. Pero iba naman ang sinasabi sa atin ng biyaya ng Diyos. Sa Diyos laging may pag-asa. Sa Diyos mayroong himala. Sa Diyos may kagalingan. Sa Diyos may pag-unlad. Shout Amen. Always remember, grace thrives where human logic says it should not. Hindi po ang kaisipan ng tao ang may pinal na salita. Laging ang tinapos na gawa ni Kristo ang may pinal na salita ng kanyang sabihin, it is finished. Tinapos ni Jesus lahat sa krus ng Kalbaryo para matanggap natin ang masaganang biyaya ng Diyos at maranasan natin ang kanyang pabor araw-araw. Shout Amen! Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Daniel did not find grace in Babylon. It should be the other way around. Grace found Daniel. Your surroundings may change, but grace does not. Where you are now is not a barrier. It may be the very place where grace intends to shine through you. True enough. Kung babasahin nyo ang kwento ni Daniel, doon po siya kuminang, kumislap. Ang kinang at kislap ng kanyang paglilingkod sa dalawang imperyo na di matumbasan ng sino man. Siya po ay naging maimpluwensya sa foreign land. Naging maimpluwensya sa 4 na hari na kanyang pinaglingkuran. Nailapit na lahat ng mga haring kanyang pinaglingkuran ay nakakilala sa Diyos ng Israel. Si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Sinong makakalimot sa kwento na si Daniel ay itinapon sa yungib ng mga leon? Dito minsan pang pinatunayan ng Diyos sa buhay ni Daniel na kung may banta ng panganib sa iyong buhay, hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng panahon upang makita mo at maranasan mo ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Grace finds you anywhere because in Christ, grace never loses its reach. Number 1, grace finds you anywhere. Number 2, grace keeps you uncompromised. Grace keeps you uncompromised. Sa Tagalog, ang biyaya ang nag-iingat sa iyo laban sa kompromiso. Dahil nasa iyo ang biyaya ng Diyos, iingatan ka nito na huwag kang makompromiso. Daniel chapter 1 verse 8 to 9. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. He asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Dahil sila po'y mga Hebreo, may mga pagkain hindi nila kinakain. May mga inumin na hindi nila iniinom. Pero may kakaiba po na patakaran ng hari. Ang hari ang nagpapasya kung anong kanilang kakainin at kung anong kanilang iinumin. At ang sabi ni Daniel, ayaw niyang dumihan ang kanyang sarili sa mga pagkain hindi marapat para sa kanila. Kaya siya po ay humingi ng paintulot sa puno na nagbabantay sa kanila na bigyan sila ng pabor na huwag kainin o inumin ang mga pagkain at inuming ibinibigay sa kanila. Mga kapatid, kung tutusin, there is no bargain with this. Hindi ka turista dito. Kayo ay mga exile. Kayo po ay mga bihag.
kung anong aming ipakain sa inyo, kung anong aming ipinainom sa inyo. Wala kayong choice. Sundin lamang ninyo sapagkat kayo nasa ilalim ng pamamahala ng hari. Pero hindi kayo nang nangyari. Hindi ho ba? Nakita natin sa storya na nagkaroon ng pabor. Gumaang. Lumambot ang puso ng puno. Binigyan sila ng pabor, pinahintulutan sila na tubig lamang ang inumin at ang mga gulay ang kanilang kainin ayon sa kahilingan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. At pagkatapos ng 10 araw, lumabas na sila higit na malusog, malakas at maganda ang kanilang kalusugan kumpara sa mga kumakain ng pagkain ng hari at inumin ng hari. Ano po ang tawag dito? Pabor. Kumisan pag tinignan nyo ang Facebook, parang lahat ng pagkain may banta na sa iyo. Lahat ng inumin may banta sa kalusugan. Lahat ng pagkain may banta sa kalusugan. Na parang pag tinignan mo, parang ayaw mo nang kumain. Parang wala na yata makakaing safe. Lahat sinasabi, pag kinain mo ito, pag ininom mo ito, aba, parang hindi ka na yata kakain. Meron po kong payo sa inyo mga kapatid, sa totoo lang, wala naman pong pagkain ligtas na ligtas. Wala po. Inuulit ko, walang pagkain 100% ligtas na ligtas. Kaya nga tinuruan tayo sa Biblia na bago kumain, manalangin. Ipag-pray mo yung kakainin mo, huwag ka lang magpasalamat. Totoo naman yun, dapat kang magpasalamat dahil may kakainin ka. But the Bible tells us that you pray to sanctify the food that you are going to eat. Ano po ibig sabihin ng sanctify? Yun po sa Tagalog, linisin. Anumang banta na idudulot ng pagkain na ito sa iyong kalusugan dahil ipinag-pray mo, sinangtipay ito at ito'y hindi makakapinsala sa iyo miraculously, graciously, sapagkat sa totoo lang wala ng pagkaing 100% na ligtas. Kailangan talaga natin ang sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na nagbigay sa atin ng gawad ng biyaya ng kalusugan, sapagkat ang kalusugan ay hindi premyo ng lahat ng ginagawa natin. Ito'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You are healed and healthy. Shout amen. Everybody say, in Christ I am healed and healthy. In Christ I am healed and healthy. Of course, hindi ko po minumungkahi sa anumang sukat na maging mapabaya kayo sa pagkain. Not at all. Hindi ko minumungkahi na kainin ang mga bawal na pagkain. Not at all. Ang sinasabi ko lamang po mga kapatid, 100% wala pong ligtas na pagkain. Wala po. Wala po. Hindi sa mundo na ito, hindi sa bagsak na mundo na ito. Kaya yung hindi kayang gawin ng kakayahan ng tao, ipagkatiwala natin sa grasya ng ating Panginoon. Sa grasya, ligtas tayo. Shout amen. Kaya before you eat, you pray. Thank Him for the blessing. And don't forget to pray, Father, I pray that you sanctify this food, that it will serve nourishment to our body. And I pray in the name of Jesus, Amen. Huwag lang magpasalamat, use the word sanctify. Kuminsan sa Tagalog, linisin. Bakit? Marumi ba itong kinakain? Well, kuminsan parang malinis lang pero marumi naman talaga. Paano naging marumi? Hindi mo maalam kung paano inihanda ang pagkain. Hindi ka rin nakakasiguro kung ang mga ingredients ito ay kasing linis ng inaasahan mo. O ang mga kamay na nagsipaghanda nito ay kasing linis ng dapat. Pero gaano man ang kakulangan ng tao, laging ligtas sa biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Though far from home, under the pressure to conform, Daniel did not negotiate his convictions. Yet the scripture is careful to show us the true source of his strength.
Daniel 1:9, God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. Ang kanyang naging sikreto, look at the scripture, ang pabor na ibinigay sa kanya dahil ito'y ginawa ng Diyos. Ang Diyos ni Daniel ay ang Diyos na sumasa atin. Ang pabor na naibigay sa kanya ay ang pabor na namamatili sa atin, nananatili sa atin dahil kay Kristo na ating Panginoon. If you believe that, say amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Praise God. Grace keeps you uncompromised. You don't stand strong to receive grace. You stand strong because grace is already holding you. Ang iyong kalakasan ay nasa biyaya ng Diyos. Hindi ka malakas para tumanggap ng grasya. Ikaw ay malakas dahil ikaw ay nakatanggap ng grasya. Daniel resolved not to defile himself, but he was not standing alone. God was already active behind the scene, touching hearts, opening doors, providing wisdom. Grace did not remove the pressure. The pressure was there. But Daniel is steady in the midst of it all because of the grace of God. Can you say amen? Titus chapter 2 verse 11 to 12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives. And tell me where? In this present age. Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Huwag mag-compromise. Manatili sa ating paniniwala. Tumayo sa ating paniniwala. Huwag mamulitika. Huwag mag-negotiate. Keep on keeping on believing. Stand firm on what you believe. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. Manatili sa iyong paniniwala. Lagi maging matatag. Sa anumang tukso na maaari mong harapin, laging tumanggi, lagi magsabi ng hindi sa anumang tukso at kasalanan sapagkat nasa iyo na ang biyaya ng Diyos. Hindi ka umiiwas sa kasalanan para makatanggap ka ng biyaya. Nakakaiwas ka sa kasalanan dahil nasa iyo na ang biyaya. Can you say amen? Daniel and Joseph again, meron silang similarity. Parehas po silang naharap sa kompromiso. Si Joseph ganun din. Meron siyang kompromiso na maaring mabilis ang promotion kung pagbibigyan lang niya sandali. Just one night stand, pagbigyan niya lang ang asawa ni Potiphar. It could be a skyway promotion. Agad-agad mapopromote siya. Dagdag na sweldo, maraming pera, maraming perks and privileges. Just one night stand with the wife of Potiphar. Mga kapatid, tumakbo si Jose, nilayuan ng tukso. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil pinalakas siya ng biyaya ng Diyos. Kapag naharap kayo sa mga tukso at kompromiso, alalahanin ninyo ang lakas ninyo ay hindi sa ganang inyong sarili. Ang lakas ninyo ay nasa biyaya ng Panginoon upang tumakbo palayo sa mga tukso at mga kasalanang dulot ng mundo. Can you say amen? Grace preserved Joseph's integrity long before promotion followed. Siya po ay nanindigan, lumayo sa tukso bago pa siya naging prime minister ng land of Egypt. Ganon din si Daniel. Siya po'y nanindigan, walang kompromiso bago pa siya naging opisyal doon po sa kaharian ng Babylonia hanggang sa kaharian ng Persia. Sapagkat maliwanag na maliwanag
The pattern is clear. Grace guards your heart before it elevates your life. Merong elevation, meron pong promotion, pero meron munang grasya na nag-iingat sa iyo. Nagpapalakas sa iyo para wag kang makompromiso. At kung ramdam mo that your back is set against the wall, then you always look up and remember what Jesus did on the cross of Calvary for you. He bestowed His grace upon you, and the grace that we receive empowers us to say no to ungodliness and all worldly passion. Can you say amen? Christ's finished work secures our identity. So we do not compromise to belong, to survive, or even to succeed. We don't play politics para tayo ay mapabilang lamang, para makasurvive lamang, o para tayo magtagumpay. Not at all. Ang ating tagumpay ay wala sa kamay ng tao. Ang ating tagumpay ay nasa kamay ng Panginoon. Ang kailangan natin ay ang ngiti ng Panginoon, ang pabor ng Panginoon na iginawad na. You don't earn His smile, you don't earn His favor. It's been given to you because you are in Christ. Isa lamang ang kinalulugdan ng Ama, wala nang iba kundi si Kristo. 2 beses nagsalita ang Ama galing sa langit. Ang tinig ay nagsasabi, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ang kinalulugdan ng Ama ay ang kanyang anak. And make no mistake about this, kung ang kinalulugdan ng Ama ay nasa iyo rin ang kaluguran ng Ama. Ikaw ay kinalulugdan ng Ama dahil kay Kristo. Say amen. You did not earn it. It was freely given to us through Jesus Christ. That is why we are called the beloved. God's beloved. Tayo minamahal ng Diyos. Hindi mo po na-premyohan ang pag-ibig ng Diyos. You read your Bible, minahal tayo ng Diyos nung tayo'y mga makasalanan pa. Si Jesus ay namatay para sa atin. We stand firm because we already accepted. We do not compromise to be accepted. Bakit mo habulan ng pagtanggap ng mundo sa iyo? Tinanggap ka na ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Bakit ka magkompromiso para mahalin ka ng mundo? Minahal ka na ng Diyos. Tinanggap ka na ng Diyos. Ano pa ba ang hihigit sa kanyang pagmamahal at pagtanggap? Ang totoo nga, tanggihan ka man ng mundo. Itakwil ka man ng mundo. Pagka ikaw ay tinanggap ng Panginoon, ikaw ay panalo sapagkat ang pagtanggap niya ang pinakamataas na pagtanggap higit sa lahat. Can you say amen? Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion. That is why you don't have to play politics. You can have this in your heart of hearts, knowing you are fully accepted. You are highly favored. You are His child. Ang pangako niya, nagsimula siya ng mabuting bagay sa iyo, lulubusin niya ito hanggang sa araw ng kanyang muling pagbabalik. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Daniel did not stay uncompromised to gain favor. He stayed uncompromised because grace was already at work. Grace established him in Babylon, guarded his convictions, and eventually promoted him in God's time. Grace keeps you uncompromised. Why? Because you are already secure in Christ's finished work. Inuulit ko, sana mamakat sa ating kaisipan, you don't have to play politics. You are already accepted. You don't play compromise. Red is red, white is white, and black is black. Maliwanag sa iyo ang iyong conviction at hindi kino-compromise sa anumang alok na kapalit ito. Number 2, grace keeps you uncompromised. Number 3, I'm starting to close.
Grace positions you to influence. Grace positions you to influence. Inilagay ka ng Panginoon purposefully para maka-influensya ka. Ikaw ay magiging puwersa at impluensya sa paligid kung saan ka inilagay ng Panginoon. Katulad ni Daniel. Daniel chapter 6 verse 28. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Nabanggit ko na po sa inyo kanina at babanggitin ko, 4 na hari ang pinaglingkuran ni Daniel. 2 kaharian. At ang mga kahariang ito ay nagpapatunay na siya po'y pinagpala, pinaunlad sa pwesto at sa marami pong mga bagay sa kanya pong buhay. It is important to underscore that. Daniel's life is remarkable, not because he rose once, but because his influence endured across empires. 2 empires, Babylonian Empire and Persian Empire. Kings changed, systems shifted, culture evolved, yet Daniel remained. Amazing, isn't it? Nagbago ng lahat, nagbago na ng kaharian, nagbago na ng hari, pero namamalagi at nananatili si Daniel sapagkat hindi siya nailagay doon sa kompromiso. Pinanindigan niya ang kanyang paniniwala at pananampalataya, hindi lamang tungkol sa pagkain. May kwento sa buhay ni Daniel na naglabas ng utos na sa loob ng 30 araw walang ibang dadasalan o pananalanginan kundi ang hari lamang. Si Daniel ay palagi nagbubukas ng bintana patungo sa kanyang tinubuang lupa ang Jerusalem at nananalangin. Hindi palihim. Ipinapakita niya sa kanyang mga kasama at maging sa mga tao sa paligid na siya ay nananalangin sa Diyos ng Israel. Marami siyang mga kaaway, marami siyang mga lihim na kaaway, nainggit sa kanya. Kung kaya't pinagkaisahan ng mga ito na magkaroon po ng utos ang hari na walang dadasalan sa loob ng 30 araw kundi ang hari lamang. At ang sino mang lumabag sa utos na ito ay itatapon sa yungib ng mga leon. And you know the story very well. Daniel did not compromise. Hindi siya nagsara ng kanyang bintana at nanalangin patago. Bukas pa rin ang kanyang bintana at nanalangin nakikita ng kanyang mga kaaway. Sapagkat nanindigan siya, kung totoong Diyos ang aking dinadalanginan at totoong Diyos naman, ang Diyos na to, kaya tayong ingatan, kaya tayong proteksyonan, at kaya tayong kalingain sa lahat ng panahon, saan mang lugar. Say amen. And I don't need to tell you the whole story, because I believe many of you, if not all of you, know the story. Itinapon sa yungib ng mga leon, pero hindi po siya nasaktan. Nagpadala ang Diyos ng anghel para itikom ang bibig ng mga leon. At ang mga leon ay nagmistulang mga stuffed toy na kanyang hinigaan at naging kutson sa buong magdamag, sapagkat ang Diyos ang kanyang pinagtiwalaan. Maaaring hindi eksaktong ganyan ang mangyayari sa kwento ng iyong buhay. Pero anuman ang kwento ng iyong buhay, parehas po ang tema, hindi nagpapabaya ang biyaya ng Diyos sa lahat ng ating mga pangyayari at sa bawat tagpo ng ating buhay. Shout amen. Listen, my dear brothers and sisters. Lahat ng ito'y nangyari at ang tanong ay bakit? Why? Because his life was not sustained by political favor. His life was not sustained by personal skill. But his life was sustained by the grace of God. Ang biyayang ito hindi po kwentong pangbagong tipan lamang. Ang kwentong ito'y pangbuong Biblia. Saan man pahina ka magbasa,
laging may kwento ng biyaya. Dahil ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng biyaya. Can you say amen? Daniel did not chase influence. Grace positioned him for influence. His influence was purposeful and lasting. Mantakin mo, tumagal ng 4 na hari sa loob ng 2 kaharian. Ang tagal, sapagkat biyaya ang nagpapanatili nito. Grace doesn't just give success, it sustains it. God promotes those who honor His grace in every season. Kapag naranasan mo ang biyaya ng Diyos in one season of your life, always honor the grace of God. Always make testimony. Always make a declaration. Tell other people kung paano ka sinustain ng Panginoon, kung paano ka pinagaling, kung paano pinunuan ang iyong pangailangan. Never miss the opportunity to honor the grace of God in every season of your life. And when you do that, sustainability will come. Tuloy-tuloy ang pabor ng Diyos. One blessing after another. Can you say amen? Psalm 75, verse 6 to 7. For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. Tell me, who is the judge? I cannot hear you from where I am. Please louder. Who is the judge? God is the judge. He puts down one and exalts another. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis. Kapag ang Diyos ang naglagay sa iyo, hindi ka maalis ng sino man. Pero kung inilagay mo lang ang sarili mo, magkakaproblema ka dahil maaalis ka dyan. Either aalisin ka ng mga tao o aalisin ka ng sarili mong pagkakamali, hindi pang matagalan. Magkakaproblema ka sapagkat you cannot keep that, you cannot sustain that. Only the grace of God can you say amen? Daniel was not promoted by networking, manipulation, compromise, politics, name them all. God Himself positioned him. Grace arranged what effort never could. Ganun ang ginawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Daniel. Through Christ's finished work, believers no longer compete for position. We are already seated with Christ, Ephesians 2:6. And from that position, influence flows naturally. Hindi ka po nagkukumahog para mapwesto. Ipinwesto ka na ng Panginoon sa upuan sa tabi niya. Ito'y upuan ng pabor at upuan ng pamamahala. And only a matter of time it will be manifested in your life because you are already seated. And the Bible tells us that we are reigning with Him. And because Christ reigns in us, He designed that we reign in this life. Kalooban ng Diyos pagharian natin ang kahirapan, karamdaman at kasalanan at tayo mamuhay ng may kabanalan, may katuwiran, may kalusugan at may kaginhawaan dahil ang lahat ng ito ay binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Of course, it only happens to those who believe. If you do not believe, it will not happen to you. So let me ask you, do you believe? How many believers we have today? Do you believe? Come on, raise your hand and say, I believe. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace does not elevate us for ego. It positions us for what purpose? Impact. Influence, impact. And what grace establishes, time
cannot erase. Lilipas lang po ang panahon, pero mananatili ang biyaya ng Diyos magpakailan-kailan pa man. What grace establishes, God sustains for His glory and for the good of other people. Let's see them again. You can see this on your screen. 3 things when grace prospers you. Pinaunlad, pinasagana, pinayabong ng Diyos ang buhay ni Daniel sa foreign land, sa lupain ng Babylonia, sa kaharian hanggang sa Persia. Siya po'y umunlad. Bakit? Dahil ang 3 katotohanan na ito'y totoo sa Kanya. Mabuting balita, kung totoo sa Kanya, totoo rin sa atin dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Do you believe? Come on, let's read them out loud. 3 things when grace prospers you. Number 1. Grace finds you anywhere. Number 2. Grace keeps you uncompromised. And number 3. Grace positions you to influence. And let me give you the life application. Number 1, see what's happening to you as preparation. Kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, maring parang hindi masyadong maganda, huwag magreklamo. Just go through it. And just think, this is preparation. Inihahanda ka ng Panginoon sa napakagandang bagay na Kanyang ipinlano para sa iyo. Daniel did not choose Babylon, but God used it. What looked like loss, pressure, and delay was actually preparation by grace. Shaping his character, sharpening his wisdom, positioning him for influence. Can you imagine? Sila po'y exile, sila po'y bihag. And yet Daniel got the best education of Babylon, language and literature. Grabing edukasyon ang kanyang nakuha for free. Sasabihin natin sila'y mga alipin, opo, pero inihanda po siya ng Diyos hindi para manatiling alipin, kundi para mamuno maging sa mga dayuhang lugar, sapagkat pag nasa iyo ang biyaya ng Diyos, kahit dalhin ka sa mga dayuhang lugar, kumikislap kang parang bituin, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay sumasa iyo at nasa iyo ang pabor ng Diyos. In the same way, grace is preparing you quietly, aligning you for what God already has in mind. What feels like interruption today may be God's preparation for tomorrow. Manatili sa biyaya ng Diyos, manatiling maniwala, maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Number 2, choose not to compromise your faith in grace. Dahil ikaw ay naniniwala sa biyaya, huwag mo na ikompromiso yon. Akapin mo na yung paniniwala na yan, dahil yan tamang paniniwala, ang pananampalataya mo sa biyaya ng Diyos. Nothing is earned. Everything is freely given. Lahat ng mayroon ka, biyayang bigay ng Diyos. At yan ang paniniwalang huwag mong ikompromiso. Hindi dahil magaling ka. Maraming mas magaling kaysa sa iyo. Pero hindi nakakalahati ng mayroon ka. Maraming mas maitsura kaysa sa iyo. Maraming may mataas na pinag-aralan kaysa sa iyo, pero hindi nakaabot sa pinagdalhan sa iyo ng Panginoon, sapagkat ikaw ay biniyayaan ng Panginoon. And choose not to compromise your faith in grace. Daniel lived under pressure to compromise, but he rested in God instead of giving in. He did not compromise to survive. Grace steadied him to stand. Because Daniel trusted God's favor more than human approval. Huwag mong habulin ang approval ng tao.
Kapag approve ka na sa Panginoon, susunod na lang ang approval ng tao. At kung sakaling wala, hindi ka apektado. Basta mahalaga, approve ka sa harapan ng Panginoon. That is what all that matters. Shout amen. In the same way, when you rested in Christ's finished work, you don't have to bend to pressure or fear loss. Grace keeps you firm, faithful, uncompromised, without striving. Ilagay sa isip, mga kabiyaya, hindi pwedeng mapunta sa iba ang pagpapalang nararapat para sa iyo. Ang pangalan mo'y nakasulat sa pagpapalang ito. Ang parcel na darating sa iyo, hindi para sa kapitbahay mo, para sa iyo. At kung hindi mo pa nakikita, huwag mainip. Darating yan, hindi ho yan maliligaw dahil alam ng Diyos ang address mo. Ang pagpapala ay para sa iyo. Your next season is coming. Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah to the Lamb of God. Number 3, I'll close with this. Use your grace-filled influence to honor God. Kung anumang impluensyang naibigay sa iyo, gaano man kaliit o kalaki, sa loob ng pamilya, sa komunidad na ginagalawan mo, o kaya naman doon sa inyong pamilya o kamag-anak incorporated, na kung minsan mataas ang impluensya mo, lalo na kung ikaw ang nagsusupply, lalo na kung ikaw ang nagpo-provide. Tandaan niyo po ang golden rule. He who has the gold makes the rule. And so many times, God has blessed you so much that you support your family, you support loved ones, and you support friends. Ito po yung mga opportunity that you can influence them for good and an influence to honor God. Daniel did not use his influence to exalt himself, but make God known even before kings. Ganda ng storya ni Daniel. Yung 4 na hari ay kinilala ang Diyos ni Daniel. At gumawa pa ng batas na ang sino mang lalaban sa Diyos ni Daniel ay parurusahan ng parusa ng kaharian. Anong klaseng impluensya ang nagawa ni Daniel sa mga hari na ito? Na ipamalas niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi dahil magaling siya, kundi dahil biniyayaan siya ng Diyos. Can you say amen? Because Daniel rested in God's favor, his influence consistently pointed upward. Lagi pataas. Hindi para luwalatiin ang sarili, kundi para luwalatiin ng Diyos. At true enough, ang 4 na hari na pinaglingkuran ni Daniel ay kumilala sa Diyos ng Israel. In the same way, when you live from Christ's finished work, your influence becomes worship. Grace doesn't elevate you for self-glory. It positions you so God is honored through you. Sa pamagitan ng iyong buhay, sa pamagitan ng impluensyang mayroon ka, naakay mo ang iyong pamilya, naakay mo ang iyong mga kaibigan, naakay mo ang mga taong nasa iyong kapaligiran na sumamba sa Diyos, luwalhati ng Diyos, sapagkat nakita nila sa iyo ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. Let's read them out loud. Sit up straight. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. Let's read them out loud. Malakas, sabay-sabay. Ready? 3 life application. Number 1. See what's happening to you as preparation. Number 2. Choose not to compromise your faith in grace. Number 3. Use your grace-filled influence to honor God.
And the big idea is, in Christ, my next season is coming. Ang next season ng life mo ay season ng pagpapala, pabor, at impluensya. Prosperity, blessing, favor, and influence. And in Christ, your next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus and be saved, because your next season starts by receiving Jesus, by getting saved. That is the beginning of your new season. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, sino man sa loob ng bulwagan na ito, nakaupo sa unahan hanggang sa dulo ng upuan dito sa loob ng bulwagan na ito, lalong-lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, hinihiling ko po, itaas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata, at sumunod tayo sa panalangin ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisita. Everybody in this sanctuary, lift up your two hands, bow your heads and close your eyes. Sumunod tayo sa panalangin ito, taos puso, at manalangin at ariing isang personal na panalangin ang bawat kataga na bibigkasin ko. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sino man sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon dito sa bulwagan na ito, lalong-lalo na po sa mga nanonood sa broadcast na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad.
Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Minsan pa sabay-sabay, ano po ang big idea? In Christ, my next season is coming. One more time. In Christ, my next season is coming. Do you believe that? Do you really, really believe that? Let's say it again. The big idea is, In Christ, my next season is coming. indeed, in Christ, your next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!